Mga hampas lupa kayo! Hindi niyo ba alam kung gaano kamahal ang sapatos na ito? Mas mahal pa ito sa buhay ninyo, baka hindi niyo alam! Sir, pasensya na po. Hindi ko po talaga napansin na bababa kayo na sasakyan. Hindi ko po sinasadya na matalsikan kayo ng putik. Hindi sinasadya! Isa ka bang malaking tanga? Alam mong maputik tapos hindi ka nagdahan-dahan sa pagtulak dyan sa bulok mong kariton? Kaya nga po humingi na paumanhin, sir. Pasensya na talaga. Pupunasan ko na lang po ng sapatos ninyo na. Pupunasan! Wag na! Baka mas lalo lang malagyan ng dumitong sapatos ko! Hampas lupang ito! Wala nang ang pinag-aralan, hindi ba marunong gumalang sa mas nakakataas sa kanya? Sir, ginagalang ko naman po kayo. Humihingi nga po ko ng paumanhin pero nagagalit pa rin po kayo. Malamang! Dinumihan mo yung mamahalin kong sapatos eh! Meron akong pupuntahan ngayon pero dahil sa inyo, nawalan na ako ng gana. Pwede ba? Umalis ka nga sa paringin ko! Nakakairitang makakita ng basurang pakalat-kalat! Mawalang galang na po. Pero hindi po basura ang tatay ko. Naglalako siya ng asin para meron kaming makakain sa pang-araw-araw. Kahit kailan hindi siya nang hamak ng tao na gaya ng ginagawa niyo. Mabuting tao po ang tatay ko. Kaya sana, kagaya ng respeto na pinapakita niya sa inyo, ganun din po ang dapat na ipakita niyo sa kanya. Aba, at sino ka namang binatilyo ka para diktahan ako sa kung paano ako rumespeto, ha? Etong tatandaan mo, ha? Hindi ko ginagalang ang mga taong walang narating sa buhay at pirwisyo sa ibang tao. Naintindihan mo? Kung ganun, wala ka rin pong karapatan na humingi ng respeto sa ibang tao. Dahil ang respeto, kusa pong binibigay yan sa mga taong karapat-dapat. Aba, kung makapagsalita itong siraulong ito, akala mo kung sino eh. Bakit? May pagmamalaki ka ba sa akin? Pinagmamalaki niyo yung kariton yung bulok na may daladalang asin? Eto? Ha? Eto ba? Wag o, sir. Grabe naman po yan. Ginagalit niyo ako eh. Itatabong ko to. Pakiusap, wag po! Ha? Bangas ka, di ba? Ayan! Yeah! Sir naman. Sige! Damputin niyo sa lupa yung asin ninyo! Tay, anong gagawin natin? Nasa lupa na yung mga asin. Kunin yung lahat niyang marumi na yan! Ganyan naman kayo mga hampas lupa eh! Lumalamo ng putik! Tama na, sir. Bakit? Papalag ka ba, ha? Kapag narinig ko pang ininsulto mo kami, wala akong pakialam kahit marami kang kasamang tauhan mo. Manghihiram ka ng mukha sa aso. Aba, sira ulo! Sige, subukan nyo. Hindi ako magdadalawang isip na itaga sa leg mo itong itak. Nang makita ni Romualdo ang hawak ng binatang si Damian, ay nag-alinlangan ito sa gagawin niya kay Mang Daniel. Kahit ang mga bodyguard niya ay hindi rin makagalaw sa takot na ituloy ni Damian ang naiisip. Nag-uuma po ba ang yaman mo, ha? Kaya ba kinulang ka sa pakikipagkapwa-tao? Totoo nga sinasabi ng karamihan na mas demonyo pa sa demonyo ang taong sumasamba sa kayamanan. Hoy, 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 hoy! Huwag mong gawin yan! Makukulong ka! Sa susunod na alipustahin mo pa kami, wala akong pakialam kung makulong ako. Papatayin kita at isasama ko sa libing mo yung mamahalin mong sapatos. Sige na, alis! Umalis na kayo! Natatarantang bumalik ng sasakyan ng negosyanteng si Romualdo. Kasama ng kanyang bataan, pinaharurot na lamang nito ang sasakyan. Samantala, wala nang paglagyan ang galit ni Damian sa mga pagkakataong yon. Kung hindi niya lang talaga iniisip ang kapakanan ng kanyang ama, matagal na niyang pinaslang ang walang modong si Romualdo. Tay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang naman ako, anak. Pero sa susunod, wag ka magsasalita ng ganon sa ibang tao. Lalong-lalo na kay Romualdo. Kilala mo naman ang pamilya nila. Sila ang pinakamayaman sa probinsya natin. At itong baryo na ito ay pagmamayari ng angkan nila. Sa ginawa mo, pwede kang mapahamak. Pwede kanyang pag-initan. Kumamot sa ulo si Damian. Batid niyang hindi rin tama ang ginawa niya. Pero hindi niya yun pinagsisisihan.
Kung kailangan niyang mapahamak para ipagtanggol ang ama, hindi siya matatakot na ulitin ang ginawa niya. Pero tay, kung hindi mo sila tatapatan ng kasama ng ugali nila, habang buhay lang nila tayong aapihin eh. Tingnan mo nga ang mga ginawa oh. Itinapon nila yung pinagkakakitaan natin. Paano natin mabebenta ang asin na yan eh? Nasa lupa na. Ano ba ang tinuturo ko sa iyo mula pa noong bata ka pa? Magpakumbaba na naman. Tay, mababa na tayo. Nasa ilalim na tayo ng mundo eh. Wala na tayong ibababa pa. Kaya hindi ko na kayang tiisin ng ganito, tay. Sa susunod, Damian, makinig ka sa akin. Bumuntong hininga na lamang si Damian. Alam niyang hindi na rin naman magpapatalo sa argumento ang kanyang ama. Kaya hahayaan na lang muna niya itong sabihin ng lahat ng naiisip nito. Kung gusto mong makapamuhay tayo nagmaayos sa baryong ito, hayaan mo na lang sila. Tayo ang iiwas. Tayo ang iintindi dahil tayo ang walang kapangyarihan. Oo na. Lagi namang ganyan eh. Laging ganito dahil wala tayong ibang pwedeng gawin para mabuhay. Dapat alam mo na yan noong pang nalaman mo na mahirap lang tayo. Sige na. Damputin na natin yung mga asin na hindi dumikit sa putik. Pwede pang pakinabangan yan. Kukuha na lang tayo ulit sa bayan ng panglako natin bukas. Napipilitan na lamang si Damian na gawin ang sinasabi ng ama. Masama ang kanyang loob dahil hindi na siya natutuwa sa pagpapakumbaba nila. Para kay Damian, lalo lang nilang pinapatalas ang pangil ng leon dahil lagi silang nagpapakita ng takot. Wala na sa kalahati ng kabuuang kilo ng asin ang naisalba ng mag-ama. Malaking lugi yung para sa kanila dahil wala pa rin silang benta nung araw na yon. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, walang ganang umupo si Damian sa hagdanan. Nagkape muna siya habang nag-iisip. Sumasagi pa rin sa isipan niya ang mukha ni Romualdo. Kahit kailan, hindi niya mapapatahwad ang mukhang yon. Gagawin niya ang lahat para makaganti sa pagbamata sa kanila ng negosyante. Mabilis na lumipas sa mga sandali at sumapit na rin ang kinagabihan. Dumating na rin ang kapatid ni Damian na si Dante. Si Dante ay nag-aaral sa bayan. Sa tulong ng asin na kanilang nilalako, nagawa nilang maipasok sa high school ang binata. Kahit na medyo lagpas na ito sa tamang edad. Kuya, tay, nandito na ako. Napatayo si Damian at Mang Daniel nang mapansing may mahabang kalmot si Dante sa kaliwang braso. Oh, Dante, ano nangyari dyan sa braso mo? Pangiti-ngiti pa ang binatilyo nang sumagot ito sa ama. Ah, ito? Kalmot lang ito ng aso. Aso? Nangangalmot? Kanina kasi habang naglalakad kami pa uwi, meron kaming nakitang asong itim. Matangkad yung aso, kuya. Parang hanggang bewang natin yung taas. Ngayon nga lang kami nakakita ng ganun kaya namangha kami. Sinubukan lang naming hulihin. Ang kaso, mabilis pala siya. Nayakap ko yung aso kaso nakawala eh. Tapos nalundagan ako. Kaya ayan, nagkaroon ako ng kalmot. Napailing at bumuntong hininga na lamang si Mang Daniel. Gusto nitong magalit, pero naubos na ang lakas niya dahil sa ginawa sa kanila ni Romualdo. Kung ano-ano na lang talaga pumapasok sa utak mo eh. Kapag kayo nakagat nun at may rabies pa yun dedo talaga kayo. Huwag kang mag-alala, tay. Trip lang naman namin magkakaklase yun eh. Hoy, Dante. Ayusin mo pag-aaral mo ha. Tigilan mo yung trip-trip mo. Mag-focus ka sa pag-aaral. Oo naman kuya. Hindi naman ako nagpapabaya eh. Maganda nang nagkakaliwanagan tayo. Napatingin si Dante sa kariton kung saan naroon ang balde ng asin.
isang balde na lang ang may laman doon. Kaya ang akala nito, maraming nabenta ang kanyang ama at kapatid. Uy, halos maubos na. Eh di masarap ang baon ko nito bukas. Sumenya si Mang Daniel kay Damian para sabihin huwag ipaalam kay Dante ang tunay na nangyari. Ha? Oo. Kaya nga magtino ka. Para araw-araw masarap ang ipapadala namin sa iyo ni tatay. Ay sige na, pumasok ka na sa loob at magpalit ng suot. Maya-maya ay maluluto na itong nilalaga ko. Agad na nagtungo sa loob ng bahay ang binatilyong si Dante. Naiwan naman si Damian at ang matanda na si Daniel. Tinapik ni Mang Daniel ang kanyang anak. Alam kasi nito na hindi pa rin humuhupa ang galit ni Damian tungkol sa nangyari. Pagkatapos kumain, lumabas ng bahay si Damian at Dante para ihatid kay Aling Luring ang natira nilang asin. Habang tinatahak ang daan, muling binuksan ni Dante ang tungkol sa mahaba niyang kalmot sa braso. Kuya, may sasabihin ako sa iyo pero pangako mo wag mong sasabihin kay tatay O bakit? Ano na naman ba yan? Napaaway ka ba sa school? Tungkol ito dito kuya, sa kalmot ko sa braso ko. O di ba nakwento mo na yan kanina? Meron akong hindi sinabi. Tumigil sa paglalakad si Damian at iritadong tumingin sa kapatid na si Dante. Ano nga? Sabihin mo na. Ayaw ko nang pabitin Hindi talaga yun ang totoong nangyari kaya ako nagkaroon ng sugat na ganito. Ang totoo kuya, yung asong nakita namin, aswang. Ano? Aswang? Aso na aswang? Yung aswang na yun, may kakayahang maging anyong aso. Sabi ng kaklase ko, ang tawag doon ay asbo. Teka. Dante, nagbibiro ka lang, diba? Anong aswang yung pinagsasabi mo Wala naman napapabalitang may aswang dito sa atin. Mukha ba ako nagbibiro kuya? Totoo ang sinasabi ko. Kahit pa itanong mo sa mga kaklase ko, aswang talaga yung aso Kasi nung hinabol namin siya sa kagubatan, kitang-kita ng dalawa kong mata na bigla na lang siyang nag-anyong tao. Tapos, tumalon-talon. Dante, kung totoo yung sinasabi mo, umiwas ka sa ganyan Baka nakakalimutan mo yung tiyuhin natin namatay dahil sa aswang. Totoo ba talagang namatay si Tiyo dahil sa aswang? Yun naman ang kwento sa atin ni tatay, hindi ba? At ang iba pa nating kamag-anak sa kabilang baryo. Pero matagal na yon. Kaya hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinasabi mo Sabi kasi nila, wala na yung aswang na pumapatay dati. Baka kasi yung dumali kay Tiyo noon, iba naman sa aswang na nakita namin ngayon. Hindi to dapat malaman ni tatay Ayaw kong makita siya na nabubuhay na naman sa takot. Alam mo naman kung gaano niya kamahal si Tiyo. Kaya nung mapatay ng aswang si Tiyo, grabe yung takot niya Alam ko kuya, kita ko naman na parang mababaliw si tatay dahil sa takot niya sa aswang Kaya nga hanggat maaari, iiwas ka sa ganyan. Kasi may trauma si tatay Baka isipin niya na pati ikaw mawala dahil sa nilalang na yon. Naintindihan mo ba ako? Opo, pasensya na kuya. Hindi ko na uulitin. Bay dapat lang. Alam mo naman na gusto ka naming matapos sa pag-aaral, di ba? Hindi mo yun magagawa kung mapapahama ka. Pero kuya, hindi ko ba nababahala? Kasi may aswang na naman sa probinsya natin. Oo, nababahala din ako. Pero hanggat hindi natin nilalapit ang sarili natin doon, wala namang masamang mangyayari sa atin. Isa pa, iba na ngayon. Probinsya type pa rin ang pamumuhay dito sa baryo. Marami-rami na ring tao at ilaw sa daan. Matatakot na ang mga aswang niyan dahil madali na silang mahuhuli. Tinapik ni Damian sa balikat si Dante. Basta, sundin mo lang ang sinasabi ko, ha?
Isipin mo na lang ang tatay natin. Opo, sige po kuya. Nagpatuloy sa paglalakad ang magkapatid dala ang 4 na plastik ng asin. Nang makarating sila sa kabilang baryo, ay agad naman nilang tinungo ang tirahan ni Aling Luring. Pagkatok nila ng pintuan, bumungad ang matandang babae na kahit kulubot na ang balat, makikita pa rin sa katawan nito ang mga nakaburdang tato. Ayon sa pagkakaalam ni Damian, dating notorious ang matandang babae. Kabilang ito sa mga rebeldeng pumapatay sa kapwa nila rebelde sa kabilang rehiyon. Magandang gabi po, Aling Luring. Nandito na po ang asin. 4 na plastic lang? Opo ito na lang po kasi yung natira. Sa susunod, unahin niyo akong pagbentahan. Hinintay niyo pa kasi talagang itapon ni Romualdo O sige na, kukunin ko na yan. Mawalang galang na po. Wala ka talagang galang. Bakit po? Ano bang sasabihin mo? Itatanong ko lang po sana kung ano pong gagawin niyo sa asin. Hindi ba kayo magkakabato niyan? Kakasakit kayo sa kidney niyan. Uy, ano ka ba? Tingin mo talaga kinakain ko ang asin? Abay, sira ulo ka pala Aling Luring, pasensya na po kayo sa kapatid ko Madaldal lang po talaga siya. Sige po, mauna na kami. Para sa aswang. Napatigil ang dalawa nang marinig ang sinabi ng matandang astig. Kita nilang seryoso na ang mukha ni Aling Luring kaya alam nilang hindi ito nagbibiro. Para sa aswang po? May aswang pa po ba? Wala ako sa wisyo para pag-usapan ng bagay na yan. Kaya umuwi na kayo. Pero po, ayaw niyong umalis? nanlaki ang mata ng magkapatid nang makitang may hawak ng mahabang barilang matanda. Biglang nagmadali ang magkapatid na makalabas ng bakuran. Sumabit pa nga ang short ni Dante sa sobrang taranta nila. Eto kasi sira ulo Kapag tayo pinutakan ng matandang yon, bulagta ka agad tayo. Di ka na lang sana sumama Kainis ka talaga Para akong aatakin sa puso Hindi naman tayo babarilin nun, kuya. Baliw ka ba? Maikli lang pasensya na matanda. Kasing ikli na lang ng buhay nila. Ay nako. Pero may alam din siya sa aswang, kuya. Tingin mo. Tama na muna yung aswang-aswang na yan. Magkano binayad? Binayad? Binayad ni Aling Luring. Pagkano? Doon sa asin. Wala sa akin. Hindi ba inabot sa'yo? Naku naman Hindi mo pa talaga nakuha yung bayad? Kainis naman. Tara na nga. Bukas na lang natin balikan yung bayad. Padabog na naglakad na lamang si Damian. Sa takot nila kay Aling Luring ay hindi na sila nagtangkapang bumalik pa. Nang makauwi sila, kita nilang may 2 sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Nagtatakang lumapit ang magkapatid. Pagtingin nila sa loob, nakita ni Damian at Dante ang matandang lalaki na si Romualdo. Dali-dali silang lumapit ang makitang minamata-mata na naman ito ang kanilang ama. Eto na pala ang matapang mong anak na akala mo kung sino. Tay, anong nangyayari? Ako na magpapaliwanag sa'yo. Nandito ako at kasama ko itong mga tanod para dakpin ka. Ano? Dakpin? Bakit? Anong ginawa kong krimen? Hoy! Nakakalimot ka na ba kung paano mo ako bastusin kanina sa daan? Kayo naman po nanghuni. Iniinsulto niyo ang buhay namin. Sa barangay ka na magpaliwanag. Sige na, kunin niyo na yung siraulo na yan. Sandali lang. Hindi niyo siya pwedeng dalhin. Nakasaad sa batas ang ginagawa ko, kaya wala kayong pakialam. Uy, kuya! Kuya! Huwag kang sumama dyan! Tay, Dante, sasama muna ako sa mga ito. Ayos lang ako, huwag kayong mag-alala. Wala nang nagawa ang ama at kapatid ni Damian nang isakay na siya sa sasakyan. Pero sa halip na sa barangay siya dalhin,
Dinala siya nila Romualdo sa gubat. Mara siyang tinulak sa damuhan. Nasubsob pa ang mukha ng binata. Bakit niyo ako dinala rito? Di ba dapat sa barangay? Kayo, di ba mga tanod kayo? Alam ba ng kapitan ang ginagawa ninyo? Hinawakan ni Romualdo ng mahigpit ang kwelyo ng binata. Walang magagawa si kapitan dahil ako ang batas sa baryong ito. Ganito ang mga nangyayari sa mga taong bumabangga sa akin. Bakit? Anong gagawin niyo sa akin, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman mamamatay ngayon eh. Ipaparamdam ko lang sa iyo kung ano ang tinatawag kong Romualdo Punishment. Ha? Romualdo Punishment? Baduy? Baduy ba? Ha? Pinatikim ni Romualdo ng malakas na sapakang binata sa muka. Natumba si Damian sa damuhan. Pero bago pa man siya makabangon, sinipa siya agad ng negosyante. Ano ha? Maangas ka, di ba? Ilabas mo ang tapang mo ngayon, ha? Tama na po. Ano? Ha? Ano? Tama na po. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ginusto mo yan, di ba? Ha? Yan ang mababala mo. Maubo-ubo na si Damian dahil sa dami ng suntok na tinatanggap niya sa kanyang muka at tiyan. Pero pinilit pa rin niyang makabangon at harapin si Romualdo. Wala akong kasalanan sa iyo. Ikaw ang dapat na binubugbog ng ganito. Aba, makulit ka talaga, ha? Lalapitan na sana ulit ni Romualdo ang binata nang biglang makarinig sila ng tunog ng aso. Pero hindi pang karaniwang tunog ang kanilang naririnig. Naalarma si Romualdo. Ganon din ang mga kasama nito. Ano yun? Dinosaur ba yun? Tingnan nyo nga! Dalawa sa mga tanod ang tumingin sa kung saan man ang gagaling ang tunog. Mga ilang sandali lang, nakita nilang tumatakbo na pabalik ang dalawa. Parang takot na takot ang mga yon. Boss, aso! Aso lang, natakot pa kayo? Hindi sa basa-basa aso, boss! Mga inutil! Pupuntahan sana ng negosyante ang sinasabi ng dalawa na aso, pero napatigil ito nang makita na nila yon. Noong mga sandaling yon, maging si Damian na nakadapa pa rin sa damuhan ay nawindang. Hindi kasi pangkaraniwan ang taas ng aso. Tansya ng binata, abot hanggang bewang niya yon. Bigla niyang naalala ang sinasabi ni Dante na aswang. Hindi siya maaaring magkamali. Ang tawag doon ay asbo. Sandali lang! Anong lahi ng aso ba ito? Doberman ka ba? Ha? Labrador? Golden Retriever ka ba? Hulaan ko. Blackie ang pangalan mo, ano? Itim ka eh. Blackie! Blackie! Parang tangang kinakausap ni Romualdo ang aso pero nanatili lang na nakatigil ito. Nakatingin yon sa kanila na parang naiintindihan kung ano ang nangyayari. Huwag niyong alisin ang ilaw sa kanya, mga inutil! Ikaw tanod ka! Lapitan mo! Hulihin mo! Hindi gumalaw ang tanod na inutusan ni Romualdo. Ganon din ang iba pang tanod na parang nababahala. Galit na galit ang negosyante. Pinagbababatukan niya ang mga yon. Natigil lamang ang ginagawa nito nang umangil ulit ang aso. Pagtutok ulit nila ng ilaw sa aso ay nakita nilang kulay pula na ang mga mata nito. Hoy! Aso! May sore eyes ka bang lintik ka? Ha? Naalarma sila ulit nang makitang unti-unti nang naglalakad ang aso palapit sa kanila. Hanggang sa bigla na lamang nitong dinamba si Romualdo. Pumaibabaw ang aso sa kanya. Buti na lamang ay may dala itong baril. Pinaputukan agad ni Romualdo ang aso. Ang kaso nga lang ay nakailag ito kaya hindi yun tumama. Ganun pa man, hindi pa rin natatakot ang aso. Inatake naman ito ang dalawang lalaking tanod sa gilid. Nasugatan ng mga yun sa braso at likuran. Kinigat din ng isa sa hita. Nung mga pagkakataong yon,
Hindi naman alam ni Damian kung ano ang gagawin niya. Gusto niyang tumakbo paalis. Pero natatakot siya na baka siya naman ang pagtuunan ng asong yon. Kaya naman gumapang lang siya papunta sa gilid. Mga inutil kayo! Bakit kayo tumatakbo? Matapang na pinagbababaril pa rin ni Romualdo ang aswang. Hindi niya yun matamaan dahil madilim sa kinalalagyan nito. Basag na rin kasi ang daladala nilang malaking flashlight. Nilapitan ni Romualdo si Damian. Puwersahan itong binangon ng binata. Ramdam ni Damian ang takot ng negosyante base sa nanginginig nitong kamay. Patayin mo yung asong yan! Bakit ako? Ikaw yung may baril ah! Walang kwenta! Bigla-bigla na lamang umalis si Romualdo kasama ang 2 tanod na sugatan. Mag-isa na lamang na naiwan si Damian. Dahil doon, nag-alab na naman ang kaba at kilabot sa kanyang kalooban. Hindi niya alam kung papaano siya aalis. Kung susunod siya kina Romualdo, baka barilin lang din siya noon. Kung mananatili naman siya roon, baka siya naman ang mapagbuntunan ng aswang. Nagtago ulit si Damian sa likuran ng puno. Habang nakasilip sila roon, ay nakita niya ang matangkad na aso. Tinakpan na lamang niya ang bibig para hindi makalika ng kahit na anong ingay. Pagsilip niya, nasaksihan niya ang pagpapalit ng anyo ng aso bilang tao. Hindi niya makita ang muka. Basta ang alam niya ay lalaki ang aswang na yon. Pag-alis nito, saka lamang nagkaroon ng lakas si Damian at tumakbo pa rin paalis. Diyos ko, ano ba mga nasasaksihan ko? Nakalabas si Damian ng gubat. Hindi na siya nagsayang ng oras at umuwi na rin siya sa kanila. Pagdating niya roon, sobra ang pag-aalala na naramdaman ni Mang Daniel. Halatang halata kasi ang mga pasa at mga dugo sa mukha ni Damian. Anong ginawa sa'yo ng hayop na yon? Si Raulo tagay mga yan eh. Kagantihan ko sila. Dante, wag muna. Umupo ka rito. Binugbog ka ba nila? Sabihin mo. Oo, tay. Pero wag niyo akong isipin. Ayos lang ako. Sinipa ni Mang Daniel ang mga nakasandal na panggatong na kahoy. Galit na galit yon na parang gusto rin itong paslangin na si Romualdo. Hindi na nakakatuwa. Hindi na. Tay, kumalma lang kayo. Ayaw ko na muna ng gulo. Eh bakit parang ikaw naman ngayon ang ayaw lumaban? Kanina lang gustong-gusto mong palagan si Romualdo ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Ayos lang ako, tay. Kumuha ka nga ng panglinis at panggamot sa loob, Dante. Buong akala ni Damian ay doon na matatapos ang gabing yon. Pero makalipas lang ng 1 oras, bigla namang may dumating na mga pulis. Agad-agad na pumasok ang mga pulis sa bakuran nila. Ikaw ba si Damian? Sumama ka sa amin. Kailangan mo magpaliwanag tungkol sa tangkang pagpatay sa 2 tanod ng barangay. Napatayo pa si Damian kahit na masakit pa ang kanyang muka at katawan. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ng pulis na kaharap niya. Seryoso ba kayo? Tingnan niyo nga mukha ko. Ako ang binugbog nila. Ako ang sinaktan nila. Kaya bakit ako iimbitahan ninyo? Hindi na nagsalita pa ang mga pulis. Sumenyas na lamang ito sa mga kasamahan nito na puwersahang kunin na si Damian. Ang bihira naman. Kakakuha lang sa kanya kanina. Hoy! Tay, Dante, sumunod kayo. Wala akong tiwala sa mga ito. Dinala ng mga pulis si Damian sa istasyon. Pagdating nila roon, nakaabang na si Romualdo kasama ang 2 tanod na sa mga sandaling yon nakabenda na ang mga sugat. Yan ang nanakit sa 2 tanod na ito. Napakasinungaling mo. Bakit hindi mo sabihin ang totoong nangyari sa gubat? Wala akong kasalanan dito. Kayo ang bumugbog sa akin at hindi ako ang nanakit sa inyo. Nag-uusap lang kaming 3 sa gilid ng kalsada nang bigla siyang dumating. May dalang itak. Tinaga niya itong 2.
Isusunod niya nga sana ako eh. Buti na lang. Sinungaling! Kinuha ninyo si Damian at dinala nyo sa gubat! Sumigaw ng malakas ang pulis. Saka lamang sila tumahimik dahil doon. Mahinaon silang kinausap ng humahawak sa kanilang kaso. Sa huli, lumabas pa rin na si Damian ang may kasalanan. Malakas ang kutob ni Damian na binayaran ni Romualdo mga pulis para makulong siya. Ganun kalala ang galit sa kanya ni Romualdo dahil sa ginawa niyang pagsagot-sagot doon. Sinasabi ko naman sa inyo, pumipili kayo dapat ng kinakalaban. Baliw ako magalit, Daniel. Kaya kong iparana sa anak mo ang impyerno kahit buhay pa siya. Napakasama mo! Tay, hayaan niyo na. Alam kong lalabas din ng katotohanan. Makakalaya rin ako dito. Makakalaya, manigas ka! Diyan ka na mamamatay. Mabigat ang kaso mo, attempted murder. Kung hindi mo pa alam, magsaliksik ka. Ay, oo nga pala. Paano ka pala makakapagsaliksik? Nasa kulungan ka. Parang umuusok na sa galit si Mang Daniel at Dante. Kung may pagkakataon lang ang dalawa, pinaslang na nila si Romualdo. Pero mas pinili na lamang nilang kumalma. Ayaw na nilang dagdagan pa ang problema ni Damian. Lalabas din ang totoo. Naniniwala pa rin ako sa batas. Bumuntong hininga na lamang si Damian. Sa katunayan, nawawala na siya ng pag-asa makalaya pa. Malabo din naman kasing paniwalaan pa ang tunay na nangyari. Batid niyang wala sa mga pulis ang maniniwalang aswang ang gumawa ng sugat ng dalawang tanod. Sa isang banda, nababahala si Damian. Nakumpirma niya kasing mismo sa sarili niya na totoo ngang may mga aswang sa kanilang baryo. Pero hindi niya alam kung papaano niya yon ipapaalam sa iba. Gayong alam niyang malalaman din yon ng kanyang ama. Iiling-iling na lamang si Damian habang pansamantalang nakakulong sa istasyon. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, iniwan na muna siya ni Mang Daniel at Dante para kumuha ng pagkain. Nakatulog na lang din si Damian sa kakaisip. Nagising siya nang biglang hampasin ng isang pulis ang selda gamit ang bakal na stick. Nagtataka siyang bumangon. Nagtataka ang binata kung papaano siya napiyansahan dahil alam niyang walang gaanong kalaking pera ang kanyang ama. Ganun pa man, nagmamadali na rin siyang lumabas ng istasyon para sana ibalita sa ama at kapatid ang paglaya. Pero nasa labas pa lang siya ng istasyon, isang matandang babae na ang naghihintay sa kanya. Lumapit siya sa matandang nakatalikod. Pagkakita niya pa lang sa mga tattoo ng matanda, alam na niya kagad kung sino yon. Aling Luring? Ako ang nagpalaya sa iyo. Ikaw ang nagpalaya sa akin? Paano po? Iniisip mo siguro na mukha akong walang pera. Kaya nagdududa ka kung ako yung nagpiyansa o hindi. Ano kasi? Huwag ka na magtanong kung saan ko kinuha ang pera. Ayaw ka na magpaliwanag. Kaya kita pinalaya kasi may gusto kong malaman mula sa iyo. Tungkol naman po saan? Huminga ng malalim ang matandang babae. May dinukot itong larawan sa bulsa at pinakita kay Damian. Alam kong aswang ang nakaharap niyo sa gubat. Aswang na asbo. Maraming ganyang aswang dito sa probinsya natin pero hindi lang sila nagpaparamdam. Pero yung nasa larawan, ganyan din ba ang itsura ng aswang na nakita niyo sa gubat? Aling Luring, pasensya na po pero madilim po kasi sa gubat nun. Hindi ko siya namukaan. Nasira din kasi yung malaking ilaw na dala nila Romualdo eh. Bumakas ang pagkadismaya sa mukha ni Aling Luring. Pero buti na lang ay may naalala si Damian. Hindi ko nakita yung mukha pero nang matapatan ng liwanag ng buwan ng aswang na yon, nakita ko na meron siyang malaking marka sa likuran. Sige, sabihin mo kung ano ang nakita mong marka. Hindi ako sigurado pero
para siyang imahe ng krus na nakabaliktad. Nanlaki ang mata ni Aling Luring nang marinig ang sinabing yun ni Damian. Bakit po? Ano po bang meron? Maraming salamat. Ngayon alam ko nang buhay pa siya. Nagkaroon ako ng dahilan para ubusin pa ang mga nakatagong aswang. Teka sandali. Nasabi mo kanina, marami pang aswang na asbo dito sa probinsya natin? Totoo ba yon? Totoo yun. At nasisiguro ko na sa mahabang panahon ng pananahimik nila, meron silang binabalak na masama. Aling Luring, marami kayong alam sa aswang. Bukod sa pagiging rebelde nung araw, ano ba talaga kayo? Wala akong oras para magkwento. Kailangan ko na munang umuwi. Sandali. Ano na naman ba? Yung bayad niyo po sa kinuha niyong asin kahapon? Ako nagpiyansa sa iyo. Sisingilin mo pa ako? Alam mo ba kung magkano ang pinyansa ko, ha? Ay, hindi na po pala. Maraming salamat po ulit ha. O sige po, mauna na po ako. High blood mo ko eh. Nagmamadaling umalis si Damian. Sabik siyang tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, inabutan niya si Mang Daniel at Tante na nagbabalot na ng pagkain. Napayakap agad ang dalawa kay Damian at saka na niya kinuwento kung papaano siya nakalaya. Malakas talaga ako tuko kuya na hindi pangkaraniwan niya si Aling Luring eh. Tingnan mo nagpiyansa siya ng 7,000 para lang sa kapiranggot na impormasyon. Tay, may alam ba kayo kung anong klaseng tao si Aling Luring bukod sa pagiging rebelde niya noon? Wala akong alam. Ang alam ko lang, suki ko siya sa asin noon pa. Maraming alam yan sa aswang. Maniwala ka sa akin kuya. Ang mabuti pa matulog na kayo. Madaling araw na Ang daming nangyari sa araw na ito kaya magpahinga naman muna kayo. Kinabukasan, 9:00 pa lang ng umaga pero umuwi na agad si Dante. Mula sa bakuran, ramdam na nila ang pagiging taranta ni Dante. Hingal na hingal ito nang makalapit na sa kanila. Namumutla ang muka. Bakas ang takot base sa panginginig din ng kamay nito. Hinawakan ito sa magkabilang balikat ni Damian. Sinubukan itong pakalmahin ng binata. Mga ilang sandali lang parang naimasmasa na rin si Dante. Tay, kuya, yung mga kaklase ko, patay na. Pinatay sila ng aswang na asbo. Nilapa sila ng mga aso. Buti na lang, hindi ako sumama sa kanila. Nagkatinginan si Damian at Mang Daniel. Nakaramdam sila ng awa para kay Dante. Takot na takot ang binatilyo. Para yung mabubuang kapag nakakarinig ng mga ingay. Hanggang sa sumapit ang kinahapunan. Hindi matahimik ang kalooban ni Dante. Gusto na nga nitong umalis sila sa baryo. Kaso nga lang, wala naman silang ibang mapupuntahan. Mabuti na lang nakatulog na si Dante. Naaawa ako. Natotrauma siya sa nangyari sa mga kaibigan niya ikaw tay, ayos ka lang ba? Nag-aalala ka ba sa akin kasi iniisip mong baka naalala ko ang nangyari sa tiyuhin mo? Tumango ang binata. Huwag kang mag-alala. Ayos na ako. Kung talagang may mga aswang narito sa atin, handang-handa kong humarap sa kanila. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tiyuhin mo. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Tay, sinasabi niyo bang lalabanan niyo mga aswang? Oo. At alam ko kung papaano sila uubusig lahat. Tay, sabihin mo, anong gagawin mo para maubos sila? Sa ngayon, hindi ko na muna sasabihin sa iyo. Pasensya ka na. Kailangan ko itong ilim hanggat hindi ko pa natatapos ang eksperimento ko.
Eksperimento? Kaya ba madalas kang umaalis tuwing linggo kahit hindi tayo naglalako ng asin? Ngumiti ng nakakaloko si Mang Daniel at tinapik na lamang ang balikat ng binata. Hindi makapaniwala si Damian na may lihim palang ginagawa ang kanyang ama laban sa mga aswang. Masyado kasi siyang nakatuon sa paglalako lang nila ng asin. Nung araw ring yon ay hindi na muna pinapasok ni Mang Daniel si Dante. Mas pinili na lang muna nila na pagpahingahin ng binatilyo at para na rin makaiwas sa kapahamakan. Sumapit ang kinagabihan, nagulat si Damian at Mang Daniel nang biglang lumitaw si Aling Loring sa kanilang pintuan. Agad na napatayo si Mang Daniel para lapitan ng matanda. Aling Loring, ano pong ginagawa niyo rito? Aling Loring, wala po kaming tindang asin ngayon eh. Ilang araw din kaming hindi na muna naglalako dahil sa mga nangyayari. Walang pasabing pumasok ang matanda sa loob ng kanilang bahay. Kumuha pa nga ito ng isang basong tubig sa lamesa. Hindi ako nagpunta rito para bumili ng asin. Nandito ako para sabihin sa inyo kung anong klaseng kalaban ang kakaharapin nating lahat. Nakuha na matandang babae ang interes ng mag-ama. Kaya naman bumalik agad si Mang Daniel sa kinauupuan nito. Aling Loring, sabi mo sa amin ang mga nalalaman mo. Alam kong alam mo na iisa lang ang layunin natin. Damian, kailangan kita. Kailangan ko na makakasama. Aling Loring, bata pa po ako. Gusto ko pong mahal ko ang makakasama ko. Nagulat ang dalawa nang bigla itong pinguti ni Aling Loring. Sira din pala ulo mo, ano? Anong akala mo? Type kita? Manigas ka! Bumuntong hininga ang matanda at saka muling uminom ng tubig. Tumingin ito ng seryoso sa binata. Sa puntong yon, biglang kinabahan si Damian. Pakiramdam niya, mapapasabak siya sa isang matinding labanan. Nagbabalik na ang asbo sa loob ng maraming taon. Ang pigilan sila marahil ang dahilan kung bakit kailangan ngayon ay buhay pa ako. Daniel, payagan mo kong isama ang anak mo sa labang ito. Kailangan ko ng maaasahan sa mga bagay na pinaplano ko. Hindi ko nakakayanin mag-isa kung ako lang ang kikilos. Loring, pwede mo bang sabihin muna sa akin kung anong tingin mo sa mga mangyayari sa hinaharap? Dati akong miyembro ng rebelde noon. Isa ako sa matinik at marahas na rebelde. Ang kaso nga lang, nagkaroon kami ng kalaban na kahit na anong gawin namin, hindi namin matalo-talo. Mga rebelde din sila, pero mas marami at mas magagaling. Noong panahon na yon, wala na kaming pag-asa na manalo pa sa laban. Hanggang sa dumating na nga kami sa puntong unti-unti na kaming nalalagas. Ako at ang anak kong si Hugo na ang humahawak sa samahan. Habang lumilipas ang mga araw, ramdam na naming malapit na kaming mahuli ng mga kalaban. Isang araw, umalis ang anak kong si Hugo. Gabi na nang bumalik siya. Pero iba na siya. Nalaman ko na lang na sumali pala siya sa mga aswang. Pumayag siyang maging aswang para matapatan ng kalaban namin. Natalo namin ng kabilang grupo. Ang kaso nga lang, mula nang maging aswang si Hugo ay nagbago na rin ang hangarin niya. Sinabi niya sa akin na ang paraan para wala nang kumalaban sa amin ay gawing aswang din ng mga residente. Pero hindi ako pumayag. Kinalaban ko siya. Akala ko noon ay napatay ko siya. Pero nagkamali ako. Kailan lang nagkaroon ako ng hinala na baka buhay pa nga siya. At hindi nga ako nagkamali. Buhay siya kasama ng mga aswang na binuo niya. At ang layunin niyang gawing aswang ang lahat. Plano niyang ituloy ngayon.
Lahat ng tao sa baryo ay nasa panganib. Kung tutulungan niyo ko, ay magkakaroon pa ng pag-asang mapigilan natin ang masamang balak ni Hugo. Nagkatinginan uli ang mag-ama. Sang-ayon naman sila sa gusto ni Aling Luring. Kaya nga lang, isang bagay ang nagdudulot ng pangamba kay Mang Daniel at Damian. Handa kaming makipagtulungan sa iyo. Pero, paano natin sila matatalo kung tayong tatlo lang? Sigurado ako na hindi lang isa o tatlo ang mga asbo. Kakayanin ba natin sila? Anong akala niyo sa akin? Matanda lang? Bago ako lumapit sa inyo, matagal na akong nakahanda. Marami akong koneksyon hanggang ngayon. Baka hindi niyo na itatanong. Marami din akong pera. Kaya wala kayong magiging problema sa akin. Ang dapat lang nating intindihin ay dapat yung pag-aralan kung ano ang makakalaban natin. Handa po akong lumaban. Pero kailan ba tayo magsisimula? Gusto kong matuto kung paano sila tugisin. Magsasalita pa sana si Aling Luring nang biglang magising si Dante. Narinig nito ang planong pakikisa ni Mang Daniel at Damian. Gusto ko rin pong sumama. Dante, hindi pwede. Nag-aaral ka pa. Gusto kong ipagiginti ang mga kaklase ko, Tay. Isa pa, ayaw kong maiwan na walang ginagawa. Hindi ko kayang tiisin na nalalagay kayo sa panganib habang ako naghihintay lang sa pagbabalik ninyo. Daniel, mukhang pwede nating isama ang bunso mo. Ano pa nga ba magagawa ko? Basta makinig ka lang sa amin, Dante, ha? Hindi biro-biro itong gagawin natin. Pangako, kuya, hindi ako magiging pasaway. Ay sige, sumama kayo sa akin ngayon. May ipapakita ako sa inyo. Nagtungo ang apat sa kinaroroonan ng bahay ni Aling Luring. Pagpasok nila ng bahay nito, bumungad agad sa kanila ang mga mahabang baril na nakadikit sa dingding ng bahay. Hindi maiwasan ni Damian at Dante na mapahanga. Para sa matandang si Luring, cool na may tuturing yon sa paningin ng magkapatid. Grabe, ang dami niyo po palang baril. Etong mahaba na ito, ginamit ko yan nung binaril ko yung leader ng isang rebelde sa norte. Eto namang isa, ginamit ko yan sa asawa ko na ng babae. Eto namang isa, medyo maikli lang. Ginamit ko yan sa grupo ng mga aswang na asbo na nakalaban ko noon. At itong isa naman na hindi ko pa nagagamit, balak kong gamitin niyan kay Hugo. Wala akong pakialam kung anak ko siya. Papatayin ko pa rin siya. Nakakatakot siguro kayong maging nanay, no? Matakot ka kapag meron kang ginawang mali. Pero kung matatakot ka kahit inosente ka, ang tawag sa iyo ay duwag na baliw. Napauo na lang si Damian. Ayaw na niyang pahabain pa ang kanilang pag-uusap dahil baka kung ano pang makapagpainit ng ulo na matanda. Maya-maya pa, dinala sila ng matanda sa likuran ng bahay nito. Meron silang pinagtulungang alisin ng mga bato na magkakapatong. Sa ilalim ng mga bato na yon, may maliit na butas na sakto lang para sa isang tao. Naunang pumasok ang matanda. Kinakabahan namang sumunod ang mag-ama. Habang bumababa sila sa hagdanan, bigla na lang nagliwanag ang paligid. Nakita nila na nasa iskinita na pala sila. Kailangan ko lang itong mapakabitan ng kuryente. Pero noon, malalaking gasera lang ang gamit ko rito. Luring, isa rin ba ang tunnel na ito na ginagamit ng mga Hapon noon? Tama ka, Daniel. Sa katunayan, narito pa nga ang ilan-ilang gamit. Lahat kasi ng Hapon na naabutan ko rito noong araw, hindi na nakalalabas ng buhay. Pinagsama-sama ko nga yung mga buto nila sa iisang drum. Gusto niyo bang makita?
Ay, wag na. Dalhin mo na lang kami kung saan kami dadalhin. Meron silang pinasukang isang silid na kung saan naroon ang iba't ibang armas na magagamit nila laban sa mga aswang. Hindi mga baril ang nakita nila roon, kundi mga sandata na gaya ng itak at espada. Eto ba mga gamit laban sa mga aswang? Maraming taon na ang nakalipas, kaya nasisiguro ko na marami na rin ang nagbago sa mga aswang. Kaya naman, gumawa ko ng mga armas na alam kong mas makakapatay sa kanila. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi na rin sila gaanong tinatablan ng bala ng baril. Aling Luring, metal ba mga yan? Bakit kulay puti? Lahat ng nakikita mo rito ay hindi metal. Ang mga nakabalandrang sandata na yan ay gawa sa marmol at asin. Marmol at asin? Pwede pala yon? Nasagot na rin natin ang tanong ko, kuya. Kaya po pala bumibili kayo ng asin sa amin, ha? Kahit hindi nyo naman kinakain. Maraming taon ko ring inaral kung ano ang mas akma sa sandata laban sa kanila. Ngayong natapos ko na ang mga iyan, anumang oras ay pwede na natin niyang gamitin. Halik kayo, tulungan niyo akong kunin ang mga iyan. Isa-isa nilang ibinaba ang mga sandata mula sa pader. Sige na, pumili na kayo kung alin sa mga yan ang gusto niyong gamitin. Sa oras na kinuha niyo yan, ibig sabihin lang noon ay itinuturing niyo na rin ang mga sarili niyo na mandirigma. Bilang pagsang-ayon ay tumangon na lang din ang mag-aama. Matapos yun ay binalot na nila yun sa tela. Pagbalik sa bahay na matanda, ay sandali nilang pinag-usapan ng ilang bagay na dapat pang malaman nila Damian. Maya-maya lamang ay nagpaalam na rin sila sa matanda. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. Basta ihandaan niyo ang mga sarili niyo. Alinman sa mga araw na ito ay maaari silang umatake. Kung sakaling mangyari yon, huwag kayong magdadalawang isip na gamitin ang mga yan. Hindi kayo dapat mag-alala. Bukas na bukas din ay tutulungan ko kayong magsanay kung papaanong gumamit ng sandata. Makakaasa ka sa amin ng pakikiisa, Luring. Kumaway pa ang tatlo habang papalayo. Sa mga puntong yon, pakiramdam ni Daniel ay hindi na lamang sila pangkaraniwang nagtitinda ng asin. Pakiramdam niya, obligasyon na nila ang kaligtasan ng maraming tao. Lumipas ang halos isang linggo. Natutunan ng tatlo ang paghawak ng armas sa tulong na matandang si Aling Luring. Pero kasabay ng kanilang pagkatuto ay ang lumalala namang problema ng kanilang probinsya sa isyu ng patayan. Unti-unti nang nagpaparamdam ang mga aswang kada gabi. Palaging may namamataang mga malalaking aso na gumagala-gala sa mga baryo. Samantala, galit na galit naman si Mang Damiel nang makarating sa kanila ang isang balita. Nalaman nila na pinagkakalat ni Romualdo na sila ang mga aswang sa kanilang baryo. Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari. Dahil sa ginagawa ni Romualdo, natatakot ang mga tao sa atin. Wala na talagang ginawang tamang tao na yan. Palibhasa mayaman kaya ang lakas gumawa ng katarantaduhan eh. Hindi lang, Tay. Lalo silang naghihinala sa atin kasi ilang gabi tayong umaalis ng bahay. Tingin ko, dapat umalis na tayo. Baka mamaya bigla na lang tayong lusubin ng mga residente dito. Napalingon silang tatlo nang biglang dumating si Romualdo kasama na naman ang mga tanod. Nakangiti ito agad ng nakakaloko. Hindi pa man ito nagsasalita, nakakainsulto na ang mukha nito. Speaking of the devil. Oh, kumusta ang mag-aamang aswang, ha? Tumawa ang matandang si Romualdo. Lalo naman nag-init ang bunbunan ni Mang Daniel.
Napakasama ng ugali mo. Alam mong hindi kami totoong aswang pero nilalason mo ang utak ng mga tao rito sa baryo. At bakit? Ayaw nyo ba ng atensyon na nakukuha nyo ngayon? Hindi nyo ba gusto na sikat na kayo ngayon? Nilalagay mo sa pag-alib ang buhay namin. Ganyan ang nangyayari sa mga kumakalaban sa akin. Bakit? Akala mo tapos na ako sa anak mong yan? Magsisisi kayo na may nagpiyansa sa anak mo dahil sa magiging kalbaryo ang buhay niya sa akin sa labas ng kulungan. Ha? Aminin mo sa mga tao na hindi totoong aswang kami. Linisin mo ang pangalan namin. At sino ka naman para utusan ng isang mayamang negosyante na tulad ko? Ay, oo nga pala. Isa ka nga palang tendero ng asin. Romualdo! Daniel! Kapag hindi mo ginawa ang sinasabi ko, ipapakita namin sa iyo kung sino kami. At nagagawa mo ng makapagbanta ngayon? Bakit? Ano ba ang pinagmamalaki ng basurang katulad mo ngayon? Hindi na nagsalita pa si Mang Daniel. Sumenyas lang ito sa dalawang anak. Lumapit naman si Damian at Dante sa kanila. Sir, kapag hindi po kayo umalis ngayon, may mangyayari po sa inyo na medyo hindi naman masakit, pero konti lang. Hoy, wag mo nga akong tinatakot-takot dyan, ha? Sinuntok pa ni Romualdo ang binata, pero agad din namang nakailag si Damian. Nahawakan nito ang kamay ng kaharap at saka binigyan niya ito ng isang suntok sa muka. Dahilan para mapatras sa matandang lalaki sa mga tanod. Hindi na kami yung dati mga inaapi-api mo lang. Pasalamat ka na lang dahil yung mga inaral namin para sa aswang. Kasi kung nag-aral kami para patumbahin ka, baka matagal ka nang wala eh. Romualdo, wala kaming oras sa kakulitan mong matanda ka ha. Ang kailangan namin pagtuunan ngayon ay ang mga aswang. Walang yakang lalaki ka. Maangas ka na talaga, ha? Mga tanod! Lusubin niyo ang tatlong yan! Oh, ano ba tinitingin-tingin niyo? Dali! Sabay-sabay na tumakbo ang mga tanod hawak ang kanya-kanya nitong batuta. Pero nagulat silang lahat nang makitang maangas ang galaw ng tatlo. Nagamit nila Damian ang natutunan mula kay Aling Luring. Dahil doon, hindi man lang nakatama sa kanila ang mga tanod. Sa halip, madali nilang napabagsak ang mga iyon. Nanlalaki ang mga mata ni Romualdo sa mga nasaksihan niya. Hindi niya inakala na mahusay palang makipagbakbakan sila Damian. Romualdo, hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak ko kanina? Hindi na kami yung dating pwede mong api-apihin. Kaya kung ako sa iyo, umalis ka na lang kasama nitong mga dagabo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong ito. Pinapangako kong magiging kalbaryo ang buhay niyo sa mga kamay ko. Magsasalita pa sana si Mang Daniel nang biglang narinig nilang nagliparan ng mga ibon mula sa mga puno. Nagkatinginan ng mag-aama. Yun na ang senyalis na kanilang hinihintay, na kung saan kailangan na nilang maghanda sa paparating na labanan. Kailangan na nating umalis. Kung ako sa iyo, Romualdo, umuwi ka na sa inyo at baka ikaw pang unang malapa ng mga asbo. Galit na umalis si Romualdo, habang ang tatlo naman ay sabay-sabay nang lumabas ng kanilang bahay. Gamit ang dipadyak na bisikletang tatluhan, tinungo nila ang kinaroroonan ng bahay ni Aling Luring. Ang kaso nga lang, wala nang matanda na makarating sila roon. Pinuntahan din nila ang sikretong lagusan nito, pero wala pa rin yun doon. Walang ideya ang tatlo kung saan maaaring mapuntahan si Aling Luring. Tay, paano na to? Wala si Aling Luring. Hindi ba pwedeng bahala na tayo sa mga sarili natin, kuya? Total, wala naman sinabi si Aling Luring na sasamahan niya tayo eh.
Pero anak niya yung sinasabi niyang leader ng mga asbo. Hindi siya pwedeng mawala. Kung nasaan man ngayon si Lorraine, sana'y nasa maayos siyang lugar. May dahilan kung bakit niya tayo tinuruang makipaglaban. Yun ay para magkaroon tayo ng kakayahan na ipagtanggol ang ating sarili laban sa iba kahit na wala siya. Sa ngayon, kailangan na muna nating tumayo sa sarili nating mga paa. Lumabas na ng bahay ang tatlo. Inilabas na rin nila ang kanilang mga armas na gawa sa marmol at pinatigas na asin. Matapang nilang nilibot ang kanilang baryo. Pero sa halip na mga aswang ang kanilang makasalubong, si Romualdo pa ang nakita nila. Sa puntong ito, hindi na mga tanod ang kasama nito. Mga tauhan na nito sa mansyon ang bitbit nito. Kung binamalas ka nga naman, oh. Humarang sila Romualdo sa kanilang daraanan. Tinutukan sila ng mga baril na mga yon, kaya wala silang nagawa kundi ang huminto. Sinasabi ko naman sa inyo huwag niyo akong ginagalit. Madaanin mo kami. Hindi ikaw ang gusto naming makalaban ngayon. Manahimik ka! Ipapatikim ko sa inyo ngayon ang galit ko! Makinig ka sa amin. Papuntan na rito ang mga aswang na asbo. Kukunin nila ang mga tao at gagawin din nilang kagaya nila. Ha! Hindi niyo ako mauto! Hindi ako tanga katulad ninyo! Kaya wala akong pakialam sa sinasabi niyo ngayon. Magpaalam na kayo sa mga sarili ninyo. Nakikita niyo ito mga kasama ko? Lahat ng bala na meron sila sa katawan niyo babaw niyan. Napatingin sila sa paligid nang muling marinig ang huni ng mga uwak. Kasunod noon ay ang magkakasunod na alulong ng mga aso. Maging si Romualdo ay nagtataka at tila naaalarma sa mga naririnig nila. Romualdo, ayan na sinasabi namin. Kung masuunahin mo kami kaysa sa mga aswang, mamamatay lang din kayo. Kaya mabuti pa, makipagtulungan na lang kayo sa Malaking kalokohan! Hindi ako makikipagtulungan sa mga hampas lupa! Wala akong pakialam kung mga aswang ang mga naririnig natin. Ang malaga sa akin ngayon ay mauuna kayong mamatay. Babarilin na sana ng mga tauhan ni Romualdo ang mag-aama nang biglang may mga naglitawan na malalaking aso sa paligid. Pati tauhan ni Romualdo ay natakot din. Matataas sa mga aso na para mga kabayo na ang tangkad. Hindi yan ang uunahin! Yung tatlong barilin ninyo! Sa halip na sila damyan ng barilin ng mga yon, inuna ng mga tao ni Romualdo ang mga asbo na nasa gilid. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon sila damyan para pumunta sa tabi. Hayaan na muna natin silang makipaglaban. Saka na tayo aatake kapag nakabawas na sila sa mga aswang. Pero base sa nakikita nila, hindi magagawang talunin ng mga yon ng mga aswang. Wala silang tinatamaan kahit na isa. Ilang sandali lang nagpalit na ng anyo ang mga aswang bilang tao. Gumapang na yon palapit kina Romualdo at walang awang pinatay ang ilan sa mga tauhan nito. Lumabang kayo! Mga duwag! Mga inutil! Napatingin si Romualdo sa kinaroroonan ng tatlo. Nang maramdaman nila ang binabalak ng negosyante, hindi na sila nagsayang ng oras para lisanin ang lugar na yon. Dali-dali silang pumasok sa loob ng kagubatan. Nakabuntot naman sa kanila ang negosyante habang daladala ang 45 na baril. Kahit tumakbo kayo, papatay ko kayo! Sige! Takbo! Rinig nila damyan ang nakakatakot na sigaw ni Romualdo. Kahit matanda na, mabilis pa rin itong nakakasunod sa kanila. Ang kaso nga lang, napatigil din ito nang biglang may mga dumating na asbo. Napalingon ng mag-aama nang makitang pinagbababaril na ng matandang negosyante ang mga aswang. Sa nakikita nila damyan, malabong makaligtas pa si Romualdo kahit na baril lang gamit nito. Masyadong mabibilis sa mga asong nasa paligid niya kumpara sa kung papaano siya bumaril.
Ilang sandali pa ang nakalipas, naubusan na rin ng bala si Romualdo. Wala na itong magawa kundi ang sindakin na lang ang mga aswang gamit ang mga salita nito. Sige, lumapit kayo! Wala akong pakialam! Kayang-kaya ko kayong labanan! Kahit sabay-sabay pa kayo! Sige, lapit! Umaangil ang mga yon habang unti-unting lumalapit sa negosyante. Samantala, nakaramdam pa rin ng awa si Mang Daniel sa taong yon. Likas na mabuti ang ama nila Damian. Kaya kahit maraming nagawang kasamaan sa kanila si Romualdo, naisipan ni Mang Daniel na balikan yon. Sigurado ka ba, Tay? Mas masahol pa sa demonyo yan. Kaya bakit natin siya ililigtas? Hayaan na lang natin siyang mamatay. Hindi dapat tinutulungan ng mga ganyang tao, Tay. Umalis na tayo rito. Kung nga hayaan natin siyang mamatay, parang wala na rin tayong pinagkaiba sa kanya. Pambihira naman talaga, oh. Wala nang nagawa pa ang magkapatid nang nanguna na sa paglusob si Mang Daniel. Unang taga nito sa asbo ng isa yon at agad na natumba. Tunay ngang epektibo ang ginawa ni Aling Luring na armas. Umatake rin si Damian at Daniel. Inunan nila ang mga aswang na malapit kay Romualdo. Medyo nahirapan sila sa bilis ng mga asbo. Pero nagawan din nila ng paraan kalaunan. Kaya naman, 4 agad sa mga yon ang nagawa nilang patayin. Nang maramdaman ng mga aswang na ikamamatay nila kapag nataga sila ng sandatang marmol at asin, ay dali-daling nagtakbuhan ang mga yon paalis. Anong katangahan ang ginagawa ninyo? Bakit nyo ako nililigtas? Niligtas ka namin dahil hindi kami katulad mo na masamang tao. Pasalamat ka, may natitira pa kaming awa sa'yo. Kung hindi, inayaan ka na sana namin pinapak ng mga aswang na yon. Tumayo si Romualdo. Kahit na niligtas siya ng mga yon ay naroon pa rin ang galit niya. Sa halip na magpasalamat na lang ay nagmaktol pa ito parang bata. Hindi ko sinabing iligtas nyo. Bakit? Para may utang na loob ako sa inyo? Ha? Mga tanga! Hindi ako tatalaw ng utang na loob sa inyo. Malaking katangahan ang ginawa nyo. Demonyo! Pinatikim ni Damian ng malakas na suntok ang negosyante na naging dahilan para mapaupo ito sa damuhan. Gulat na gulat ito nang tutukan ito ni Damian ng itak ng marmol at asin. Ituring mong bagong buhay ang pagkakaligtas mo ngayon. Kapag kinanti mo pa uli kami, hindi ako magdadalawang isip na ihataw ito sa leeg mo. Naglakad na paalis ang mag-aama. Naiwang napangangan na lamang si Romualdo. Samantala, nang balikan nila Damian ng daan, inabutan nilang nakabulagta na roon ng mga tao ng negosyante. Wakwak ang mga tiyan. Nasa labas na ang mga laman na nagkalat pa sa semento. Wala silang sinayang na pagkakataon. Tumakbo na sila paalis para balikan ang kanilang baryo. Pagkarating nila roon ay narinig nila ang mga taong nag-iiyakan. Kita nila na kada bahay may 2 aswang na nagbabantay sa tapat. Para bang hindi nila pinalalabas sa mga nasa loob. Tama nga si Aling Luring. Hindi nila sasaktan ng mga tao dahil gagawin nilang kauri din nila. Hindi tayo pwedeng petiks-petiks. Kailangan na natin kumilos. Matapang na tumakbo sina Damian palapit sa mga aswang. Pinagtatataga ng 3 ang mga nagbabantay na aswang sa labas. Maya-maya lang, sunod-sunod nang lumusob ang mga aswang. Pero dahil sa mga natutunan mula sa matanda, naggagawa nilang tapatan ng mga asbo. Dante, ayos ka lang? Huwag mo ako intindihin, kuya. Malayo ito sa bituka. Anong malayo? Nasa talampakan ba bituka mo? Itagiliran niyang tama mo ah. Daplis lang to, kuya. Muling lumusob si Dante sa mga aswang. Kinalaban nito mag-isa ang 4 na aswang na nasa eskinita. Dahil medyo masikip, nahirapang sabayan ni Dante ang bawat atake ng mga yon. Hanggang sa tuluyan ng dumami ang tama nito.
Mabuti na lang at sumunod dito si Damian. Ang kulit mo kasi. Sinabing hindi mo sila kakayanin kung lalayo ka sa amin eh. Dahang-dahang napaatras sa magkapatid habang ang kanilang ama naman ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Ramdam ni Damian na kapag tumagal, malalagay na rin sa alanganin ng kanilang buhay. Kaya naman mabilis silang tumakbo pabalik sa ama. Magkakadikit na silang tatlo noong mga sandaling yon. Tay, mukhang tagilid tayo ah. Kahit gaano tayo kagaling, di naman sila nauubos. May dumarating ng dumarating. Tumakbo tayo sa bandang yon. Kailangan magtipon-tipon silang lahat sa isang lugar. Nang makakuha ng tiyempo ay pinilit ng tatlo na tumakbo papunta sa kabilang kanto. Pumasok sila sa loob ng isang bahay. Sinarado nila ang pintuan. Tanging sa bintana lang nagpupumilit na makapasok ang mga aswang. Tay, ano ba talagang plano mo? May kung anong bagay na kinuha si Mang Daniel sa backpack nito. Nakangiti pa itong ipinakita ang isang lata na may kabigatan. Tay, ano yan? Ginawa ko ito. Bomba na may halong asin. Walang sinayang na pagkakataon si Mang Daniel. Sinindahan na niya ang mitya ng gawa-gawa niyang bomba. Natataranta niyang inihagis yun sa labas. Ilang segundo lang, sumabog yun ng sobrang lakas. Parang mas malakas pa yun sa granada na ginagamit ng mga sundalo sa gera. Ikaw talagang gumawa nun, Tay? Ang lakas ah! Sa lakas ng pagsabog, nasira pati ang pintuan. Parang nakaramdam din sila ng panandaliang kabingihan. Kahit hindi sila matabaan ng pagsabog, kapag naamoy nila ang singaw ng asin, ay tsak, mamamatay rin sila kalaunan. Henyo mo talaga, Tay. Teka, ikaw Dante, ayos ka pa ba? Napansin nilang hindi na nagsasalita si Dante. Hapding-hapdi na kasi ito sa dami ng sugat sa katawan. Uy, Dante, magsalita ka nga. Huwag niyo akong intindihin. Ituloy niyo ang laban. Iwan niyo muna ako dito. Hindi pwede. Huwag na kayong makulit, ano ba? Mas kailangan kayo ng mga tao. Ayos lang ako dito, Tay. Balikan niyo kagad ako kapag natalo niyo na yung leader ng mga aswang, ha? Hindi, sasamahan kita dito. Kuya, kailangan ka ni Tatay. Ayos lang talaga ako dito. Hindi naman malalim ang mga sugat ko eh. Sige na, nakikiusap ako sa iyo. Labag man sa kalooban ni Mang Daniel at Damian na iwan ang binatilyo, ay wala rin silang nagawa. Paglabas nila ng bahay na yon, nakita nila ang mga aswang na asbo na nakahandusay sa kung saan-saan. Hindi na nila mabilang kung ilan ang namatay ng dahil sa granada ni Mang Daniel. Kaunting takbo lang nila, natanaw na kagad nila ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng daan. Nakasuot yun ng mahabang kasuutan na kulay itim na merong panghud na parang katulad nito ang suot ng mga nasa kulto. Huminto ang mag-ama. Dahil sa kakaibang presensya na kanilang nararamdaman, batid na nilang yun ang pinuno ng mga asbo. Maya-maya lamang, hindi na nila napagandaan ng biglang pagtalo nito, palapit sa kanila. Dinakma agad ng pinunong asbo ang leeg ni Mang Daniel at saka itinaas sa ere. Sinubukan naman ni Damian na tagain ang aswang na yon, pero dahil sa hindi yun pangkaraniwan, nagawa lang nitong ilagan yon ng walang kahirap-hirap. Ikaw nga si Hugo! Malakas na binagsak ni Hugo ang matandang si Daniel. Sa lakas ng impact, hindi agad nakatayo ang ama ni Damian. Sige, ako naman. Hindi kita uurungan. Tumayo lang ang pinunong asbo sa harapan niya, na parabang siya ang hinihintay nitong unang lumapit. Kaya naman, hindi na nagsayang ng pagkakataon si Damian. Kahit na alam niyang alanganin siya sa oras na yon, nilakasan pa rin niya ang loob niya. Hindi mo ako masisindak kahit na, ha?
Walang kahirap-hirap na hinawakan lang ni Hugo ang kamay niya ng madiin. Nabitiwan niya na ang hawak na sandata at parang nadudurog ang mga buto niya. Kaya ang ginawa niya, sinipa niya yon sa pagitan ng mga hita. Naging epektibo yon, kaya nabitiwan siya ni Hugo. Ilabas mo ang totoo mong lakas! Hindi ako natutuwa kung ganyan ka lang. Hindi sumagot sa kanya ang aswang na si Hugo. Pero nakita na lang ni Damian na nagbago na ang itsura nito. Naging kulay itim ang buo nitong katawan. Pumuti ang buhok nito hanggang bewang ang haba. Nanlalaki ang mata ni Damian. Hindi niya inaasahan ang masasaksihan niya. Buong akala niya ay isa lamang asbo ang anak ni Aling Luring na si Hugo. Pero nagkamali silang lahat. Dahil si Hugo pala ay isang aswang na gabunan. Ang pinakamalakas na uri ng aswang ayon sa paniniwala ng mga albularyo. Sandali! Isa kang... Bago pa matapos ni Damian ang kanyang sasabihin ay dinakma na siya sa ulo ng aswang at hinagi sa gilid. Tumama siya sa bakuran ng bahay. Nasugatan pa siya dahil sumabit siya sa pako. Damian, anak! Hindi natin siya kaya! Hindi siya asbo! Nilapitan naman ni Hugo ang matandang si Mang Daniel. Parang pusa lang ang matanda nang hawakan nito sa damit at itaas sa ere. Binalibag ni Hugo si Mang Daniel palapit kay Damian. Tay, katapusan na ba natin? Hindi tayo susuko. Nangako tayo kay Aling Luring. Nangako tayong ipagtatanggol ang balong ito. Aray! Pinagsisisipa sila ni Hugo habang nakadapa silang dalawa. Bagyang nahihilo si Mang Daniel nung mga oras na yun. Pero hindi pa rin ito tinitigilan ng gabunan. Kaya kahit na hirap nang tumayo si Damian, tumakbo siya palapit sa aswang para siya naman ang pagbuntungan. Hinawakan siya sa damit ng gabunan at pinagsasasampal ng malakas. Magang-magana ang mukha ni Damian noong mga sandaling yun. Pero manhid na rin ang mukha niya. Ang mahalaga lang sa kanya ay mailigtas ang kanyang ama kahit sa ganoong paraan. Kung ito na ang katapusan, hindi ako magsisisi. Napapikit na si Damian sa sandaling yon. Pero napadilat siya ulit nang mabitiwan siya ng gabunan. Kuya! Nandito pa ako! Walang susuko! Nakita ni Damian si Dante na tinarak ang itak sa bandang tagiliran ng gabunan. Hinang-hina na rin si Dante, pero pinipilit pa rin nitong makatayo. Dahil sa ginawa nila, lalong naggalit ang aswang na gabunan. Sa pilitan nitong hinugot ang itak at saka naglabas ng malakas na hiyaw. Gigil na gigil si Hugo. Naglalabasan ng mahahaba nitong pangil at kuko. Takbo! Nalinti ka na! Yun na sana ang huling sandali nila sa mundo kung hindi lang biglang dumating si Aling Luring. Tiniran ni Aling Luring ng palaso ang kanyang anak. Tinamaan yun sa ulo. Pero hindi pa rin yung bumabagsak. Kaya naman hinugot na ni Aling Luring ang mahabang espada na katulad ng sa kanila Damian. Gawa din sa marmol at asin na pinatigas. Parang hindi matanda si Aling Luring nang tumakbo ito palapit sa gabunan na si Hugo. Pagharap ni Hugo sa kanyang ina, hindi sinayang ni Aling Luring ang pagkakataon. Malakas na hinataw ni Aling Luring sa dibdib ang gabunan na anak. Nang hindi pa nakontento ang matanda, sinundan niya pa yun ng ilang taga hanggang sa lumuhod na sa harapan niya ang aswang. Mahal na mahal kita, anak. Pero wala akong magagawa. Kundi palayain ka sa madilim na buhay na yan. Pero sana lang ay may puwang ka pa sa langit. Iniambanan ni Aling Luring ang espada sa ere nang biglang magsalita si Hugo. Ama, maraming salamat. Sandaling napatigil ang matanda. Naiyak na lamang ito nang makita ang sinserong ngiti ni Hugo. Ngiti na sobrang tagal nang hindi nasisilayan ni Aling Luring. Ganun pa man,
Ginawa pa rin ni Aling Luring ang pangako niya sa baryo. Itinuloy niya ang pagpaslang sa sariling anak. Bumagsak sa lapag si Hugo. Binitiwan ni Aling Luring ang espada at agad na niyakap si Hugo. Nung mga sandaling yon, kahit na naging madugo ang baryo, nakaramdam na rin ng lungkot ang mag-aama. Naiiyak sila habang pinagmamasda ng imahe ng isang ina at isang anak na muli sila magkakahiwalay sa muli nilang pagtatagpo. Makakapagpahinga ka na, anak ko. Tuluyan ang nalugutan ng hininga ang lider ng mga aswang. Natigil na rin ang mga kaguluhan dahil umalis na ang mga aswang na natitira. Samantala, nawala na ng malay ang mag-aama. Nagising sila nang tirik na ang araw sa labas. Ang una nilang nakita ay si Aling Luring na abalang nililinisan ng sugat ni Mang Daniel. Aling Luring, ang mga aswang. Huwag kayo mag-alala. Naipanalo natin ang laban. Napansin ni Damian ang lungkot sa mata na matanda. Nawala ang angas nito sa katawan. Para itong isang inang anumang oras ay maaring mabasag. Aling Luring, ayos lang ho ba kayo? Tanggap ko na noong una pa lang na mawawala sa akin ang anak ko. Iniisip ko na lang na sana nasa mas ligtas na siyang lugar ngayon. Bilang ina, wala akong ibang hangad kundi ang matuldukan na ang paghihirap niya. Maraming salamat sa iyo, Luring. Huwag ka mag-alala. Pamilya mo na rin kami. Ngumiti sa kanila ang matanda. Mula noon ng mga oras na yon, naging parte na ng buhay nila Damian ang matandang si Luring. Sa mga lumipas na buwan ay tinugis nila ang mga natitirang aswang. Hindi yun naging madali para kina Damian. Pero sa tulong ng iba pang residente na nakikiisa, unti-unti nilang naibalik ang kapayapaan sa bawat baryo. Samantala, nakulong naman si Romualdo dahil sa pangalipusta sa mga tao. Napag-alaman na hindi lang pala sila Damian ang lagi nitong sinasaktan. Sa tulong ng mga koneksyon ni Aling Luring, ay napadali ang pagdispatcha sa aruganting negosyante. Kaya mula noon, wala na rin nang mamata sa mga katulad nila Damian. Dahil sa mga nangyari, hindi na naging para sa mga tao ang usapin tungkol sa aswang. Sa katunayan, lahat ng mga taga-baryo ay natuto na ring humawak ng sandata. Yun ay para proteksyonan ang kanilang sarili para sa posibilidad na may aswang ulit. Si Damian, Dante at Mang Daniel, sila naman ang namamahala sa pagpapatakbo ng bago nilang negosyo. Ang paggawaan ng mga sandata na yari sa marmol at pinatigas na asin. Yun ay bilang paggalang at pagpupugay nila kay Aling Luring na kalaunan tuluyan na ring sinundan ang kanyang anak sa kung saan man ito naroroon. Wakas. Mga hampas lupa kayo! Hindi